Simpleng sintomas na binabaliwala natin, isip natin okay lang yan, pero nakaka-alarma pala, pwedeng seryoso pala. Okay? Actually, bilang doktor, yan ang medyo challenging, yan ang medyo mahirap. Kasi pag serious yung symptoms, siguradong magpapacheck up na yung pasyente, di ba? Okay na yon. Pero pag ang sintomas very mild, very subtle, na parang normal, parang okay lang, yan ang mahirap. Diba? Kasi meron tayong mga sakit na tinatawag na silent killer na halos walang sintomas pero malala. Tulad ng mga cancer. Karamihan ng cancer walang sintomas, dahan-dahan ng paglaki niya. Thyroid problem, nasisira. Usually sintomas niya pa konti-konti. Diabetes, marami rin walang sintomas. Stomach problem, yung mga ugat nagbabara. Mental health problem, pa konti-konti ang symptoms, diba? Mahirap mahuli. So, 11 signs to na dapat magpa-check up na kahit isang beses. Okay? Pero syempre, i-add ko lang muna, pag severe ang sintomas, talaga magpapacheck siya. Let's say, sobra sakit ang ulo, sobra sakit ang tiyan, yan, magpapacheck na yan. Sobra ng hina, nabulol, stroke yan. Nagkonvulsyon, mataas ang lagnat, magpapacheck na yan. Hindi makahinga, magpapacheck na yan. Pero itong 11 na ito, tatalakay ko ngayon, medyo mild lang to. Tingnan natin to 1 to 11. Number 1, laging pagod o sobrang pagod. Okay? Karamihan, pag pagod, sabihin natin, wala, pagod lang ako baka wala namang problem. Pero kung pagod ka na ng 3 buwan o 6 na buwan ka na laging pagod, kumpara sa last year, medyo tingnan natin. Ano yung mga possibility sa sobrang pagod? Pwedeng anemic. O baka mababa dugo mo, kaya nga lagi kang pagod, kulang ka sa red blood cell. Baka kulang ka sa tulog or nakakatulog ka, may problema ka sa tulog mo. Baka humihilik, may GERD ka, o kaya parang mahina ka lagi. Pwedeng may thyroid problem. Okay, yung thyroid na yan, minsan mababa yung thyroid hormone, mataas yung thyroid hormone, pwede mag-fatigue yan. Yung mga depressed, kala mo okay ka pero depressed ka na pala, pagod din yun. Ito pa, low potassium, mababa ang potassium, manghihina din yan. Kulang sa vitamins, mahina din yan. Siyempre, may mga cancer, nakakahina din. Number 2 sign na dapat magpa-check up na, mood changes, nagbabago yung ugali. At memory changes, nagbabago yung memorya. Yung mood changes, lalo na sa kabataan, before 40 years old, marami talaga ngayon po, mental health problem, may depression, may anxiety, may bipolar, meron ding personality disorder. Maraming may personality disorder. Yung mga obsessive-compulsive, narcissistic, meron pang histrionic, madrama. Meron pang borderline, mahirap kausap ang borderline personality. So, baka meron diferensya pala, naglalabas itong kaya may mood change siya. Okay? So, kala mo baliwala lang, serious mental health problem pala. Kahit yung mga memory, yung madalas makalimot, nag-iiba ugali, pag above 50, 60 years old, nagkakaroon ng memory problem, isipin natin dementia. Pwede ang dementia. Ang dementia, ulyanin. Pwede dahil sa Alzheimer's disease. Pwede dahil mayroon ng mga maliliit na stroke, hindi natin napapansin. Possible din yan. Meron ding mga Parkinson's disease. So, habang maaga pa, dapat maagapan na yung dementia para maka-adjust yung pamilya. Usually, mga may dementia na senior, may edad, mainitin din ulo, nagsisisi lagi na, ninakaw mo gamit ko. Pero hindi mo naman ginagalaw, siya nakalimot. So, common yan. Number 3 sign na dapat magpa-check up na, very mild lang to, sleep changes. Nagbago yung tulog niya. Ngayon, di na makatulog o sobrang tulog. Tapos isa pa yung laging binabangungot. Actually, yan ang number 1 tanong ng mga psychiatrists. Kamusta bangungot? May bangungot ka ba? Kasi pag isang tao, binabangungot, panoorin yung video ni Doc Lisa, may ibig sabihin yung bangungot, yung masamang panaginip So, meron kang stress, meron kang galit, meron kang issue na hindi mo malabas
Kaya pag natutulog, lumalabas lahat. Hindi masarap ang tulog mo. Meron din nagbabago yung tulog kasi humihilik. May obstructive sleep apnea. Barado dito. Meron din may GERD. Meron din sobrang stress. Yan. So, dapat pa-check din yan. Number 4, pagbabago sa balat. Skin changes. Yan, very important to skin changes. Pag skin changes, ako nga lagi ko tinitingnan. Pag naliligo kayo, tingnan niyo lang yung balat nyo sa harap, sa likod, baka may nakatago dyan. Kasi ang mga nunal, delikado yung biglang wala ka namang nunal, tapos nagkaroon ka ng nunal. Okay lang kung mga bilog-bilog na makita nyo, marami na ako napatanggal na nunal eh. O, si Doc Lisa may nunal dito, pinatanggal na rin namin. Kasi yung mga alanganin na nunal, lalo na kinakatakot natin, melanoma. Melanoma is a very aggressive skin cancer. Pag may melanoma, parang within 6 months, pwede kumalat eh, pwede mamatay. Talagang mabilis. O, pag ano niya, maitim lang siya. Pero yung itim niya, ibang klase. Itim na itim siya. Tapos yung border niya, yung hindi siya bilog, parang medyo may jagged siya. Na itim, kakaiba, minsan pa iba-iba, may itim, may brown, yun delikado. Skin cancer yun. Okay? So, kaya tinitingnan yung balat. Kung malalaking nunal, pa-check natin, patanggal natin na maaga para hindi magbago. At isa pa, maganda sa mga skin changes, kita mo, ang balat kasi natin, dyan nakikita yung sakit sa loob ng internal organ. May liver cirrhosis, may liver cancer, sa balat lumalabas eh. May spider angioma dito yun, may pula-pula. Okay, may palmar erythema yan eh. Minsan namimiss ko sa pasyente, yung namumula dito. Kala mo okay lang, yung pala liver cancer na yon. Kidney disease, kidney problem, nag-iiba yung kulay, may mga rash. Okay, nag-iiba yung balat. Diabetes, nangingitim dito, ibang issue. Merong mga ibang may cancer, may skin changes din. Varicose at ibang mga sakit lumalabas din sa balat. Number 5 sign na hindi natin pinapansin yung pagbabago sa pagkain, sa digestion. Tapos yung timbang either namamayat o tumataba. Okay? Kadalasan kasi, lalo na pagka mag-anak nyo, o kasama mo lagi misis mo, anak mo, hindi nila mapapansin tumataba ka o pumapayat ka eh. Kasi araw-araw ka nila nakikita. Diba? Pero yung classmate mo na 2 years ka hindi nakita, diba? Tapos sinabi niya sa'yo, uy, parang namayat ka ngayon ah. Oo. Bago ka matuwa na namayat ka, check muna bakit ba namayat. Kung hindi ka naman nagpapapayat. Kasi weight loss more than 10 pounds, medyo dapat tingnan. Kasi ang cancer, madalas ang symptoms ng cancer, weight loss lang. Oh, wala na siya ibang maramdam, namamayat lang. Kasi salbahe nga yung cancer cells, kinukuha yung nutrition ng katawan. Kaya pag nakita ka ng classmate mo, sinabi naman sa'yo, uy, tumataba ka ngayon. So, dapat matuwa ka na tumataba ka, na at least hindi na mamayat, di ba? Anyway, basta dapat tama lang timbang. Kung namamayat, okay lang kung nagda-diet ka. Otherwise, i-check natin ang weight loss, hindi lang cancer, tuberculosis, weight loss. Hyperthyroid, weight loss. Diabetes, weight loss din. Irritable bowel syndrome, laging makuluan yan. Yan. Number 6, symptom, pagbabago sa pagdumi. Yan, yung pagdumi mo. Baka yung dumi may dugo. Siyempre, pag dumi may dugo, pwedeng hemorrhoids, almoranas, pwedeng colon cancer. O yung bowel habits, nagbabago sa tiyan, di ba? Siyempre, isipin mo, marami kasing organs sa tiyan. May mga pancreatic cancer, liver cancer, lalo na pag nagkakaedad. Ang cancer kasi, actually, sa ibang bansa, number 1 killer na siya. Number 1, number 2. Eh. Pataas siya na pataas. So, yun talaga kalaban natin dyan. Lalo na nagsusuka, nagbabago yung dumi, babantayan. Number 7, changes in urination. Nagbago pag-ihi mo. Diba? Madalas umihi, ihi ng ihi, o nagbago yung kulay ng ihi. Diba? So, pag lalaki, ihi ng ihi, masakit umihi, pwedeng prostate problem. Pwedeng lumalaki ang prostate, may gamot sa paglaki ng prostate, dapat kinokontrol din. Kasi pag sumobra laki ang prostate, hindi makakaihi. Delikado din yun.
'Di ba? Ma-hospital din tayo pag biglang di makaihi. So, dapat may gamot pampaliit ng prostate. Meron ding prostatitis, parang infection sa prostate. At, syempre, kinakatakot ng lalaki ay prostate cancer. Okay, sana hindi. Pero, pag lalaki, ang dangerous ay prostate cancer. Kasi lalaki lang may prostate eh. Kaya puro prostate cancer. Pag babae naman, ang pinaka-concern natin, breast cancer, cervical cancer. Kasi babae, malaki ang breast, tsaka may cervix eh. Meron silang mga matres, uterine cancer. Yung lalaki, wala. No? So, may kanya-kanyang cancer na pinagbabantayan. Sa babae din, pwede rin UTI, nagbago sa pag-iihi, pwedeng diabetes, ihi ng ihi, at syempre, titingnan mo rin yung kulay ng ihi mo. Paano kung yung kulay masyadong medyo pink, parang rosas, baka may dugo yun, kidney stone. Pag-ihi, ano ba? Malabo, very cloudy, parang galing tubig sa poso, di ba? Very cloudy urine, masangsang yung amoy. Diba? So, pwedeng dehydrated, pero baka may infection yun. Baka may UTI. Maraming babae, lalo na pag senior na, madalas magka-UTI, hindi nila alam. Nagbabago kasi yung anatomy nung maselang bahagi ng parte ng babae. Pagkakaedad, kaya madalas sila magka-UTI. Ayaw din natin yun, baka masira kidneys natin. Pag ang ihi, maraming bula, mabula masyado, baka may kidney problem, di ba? May protina sa ihi. Number 8, laging may infeksyon, laging may lagnat, laging may trangkaso. Ang trangkaso dapat on the average 3 beses lang sa taon. Pero kung lagi-lagi, buwan-buwan nagkakasakit, konting ganyan na lang, konting maulanan lang, sakit na agad, mahina immune system mo. So bakit mahina immune system? Meron ba nakatagong sakit? May bukol? Possible? Yung iba, yung mga sakit sa immune system, mga HIV, AIDS, hindi man natin agad iniisip yun, pero meron mga problema sa dugo. May mga lymphoma, may mga leukemia, o talagang mahina lang ang katawan mo, kulang ka sa pahinga, pwede rin yun, maraming mga sakit yan. Pwedeng anemic din. So, laging may sakit, kailangan magpa-check kung bakit ba. Baka may nakatago. Number 9, hirap huminga lagi. Okay? Kahit konti lang, parang medyo hingal lagi, lagi may paubo-ubo. Okay? Minsan kasi itong mga konti, hindi natin pinapansin. Pag akyat natin sa hagdanan, okay, akyat ng MRT, hingal na agad, hingal, hindi natin pinapansin. Sasabihin natin, tumatanda lang ako, kulang lang ako sa exercise. Pwede yon. Pero may chance itong hingal-hingal, pwedeng hika, pwedeng emphysema, may sira sa baga, pwedeng tuberculosis, madalas umubo, pwede ring mga lung cancer. Common kasi lahat to eh. TB, lung cancer, emphysema, very common sa Pilipino. Lalo na pag nasa Cebu ka, nasa Maynila ka, lagi kang exposed sa EDSA, sa usok. Lalo na kung bus driver, yung mga exposed, truck driver, construction worker na exposed sa usok, mga traffic enforcers, yan ang mga common, mga rider, motorcycle rider, paano exposed kayo sa usok eh. So, yan ang delikado. Meron ng pag-aaral yan. Yung mga exposed lagi, mataas ang incidence ng sira ng baga. Kaya yung mga nasa probinsya, mas maganda dapat yung baga nila. Mas malinis. Pwede ring hika, pwede ring allergy. Babantayan natin. Number 10, ito. Number 10, bago to. Fluctuating vision changes. Pabago-bago yung paningin. Minsan malinaw ang binabasa, minsan malabo, tapos mamaya malinaw ulit. Diba hindi natin pinapansin? Lalo na kung may diabetes. Kung may diabetes kayo, tapos napapansin nyo yung vision nyo nagbabago, magpa-check na agad sa ophthalmologist. Yan, payo yan ng kaibigan ko, Dr. Rory Go, isang magaling na ophthalmologist sa Chinese General Hospital. Sabi niya, Doc Willie, maganda i-discuss to. Kasi karamihan daw ng pasyente niya, diabetic retinopathy. Dahil sa diabetes, nasira ang mata at hindi nila pinapansin. Kasi konting labo lang eh. Pero yung sira pala sa mata, nasira na siya. May mga ugat-ugat na bagong ugat na tumutubo na parang matigas siya, nahihila yung retina, na de-detach.
Ang ginagawa niya ay pinuputol niya isa-isa yon physically para bumalik yung retina at hindi mabulag. Marami pala nabubulag dito. Diabetic retinopathy. Okay? At ibang vision changes, mga glaucoma, kailangan din natin ipakita. Kasi minsan ang mali, pa-check up lang ng salamin, paggawa lang ng salamin, tapos na. Pero yung ophthalmologist, kailangan din makita yung mata. And number 11, siningit ko lang, syempre, sakit sa puso, masakit ang dibdib. Oo. Pag bata pa kayo, masakit ang dibdib nyo, most likely, wala lang yon, no problem. Kung wala pa kayong 30 years old, hindi naman tayo mag-worry. Unless may sakit ka na sa puso nung bata ka pa. Pero otherwise, okay dapat yon unless may rheumatic heart disease ka nung bata pa. Pero pag edad 50, 40, 50, 60, masakit ang dibdib, lalaki, naninigarilyo, mataba, diabetic, yan, may lahi na sakit sa puso, kahit sa babae, mag-iingat tayo kasi pwede may sakit pala sa puso. Kasi alam nyo naman, yung heart attack, number 1 killer din natin yan. Okay? So, sana pa nakatulong to. 11 symptoms, magpakonsulta kahit isang beses lang para ma-sure natin na wala kayong problema. Pwede na kayo dumiretso kung gusto nyo Let's say, baga problema, punta na kayo sa pulmonologist. Ihi ang problema, lalaki, doon na kayo sa urologist, di ba? Sa puso, cardiologist, di ba? So, depende doon sa sakit. Sa balat, pakita nyo muna sa derma, malalaman naman niya kung balat lang ang problema o merong problema doon sa internal organ. Saan pa nakatulong tong video? Share po natin sa ating kababayan. God bless.